Para bang bumabangon sila pagkatapos mabaril. Nagtataka ako. Sa bawat bumagsak, 2 o 3 bumabangon. Pakiramdam ko parami sila ng parami. Isa pa, mukhang inihinda ko pa ang nangyari sa akin. Magpa-check up ka na, Emil. Huwag na. Baka kung ano pang makita sa akin ng doktor Buti pa magpahinga na tayo. Yan naman ang hirap sa'yo Lagi ka nalang umiiwas. Tulog na tayo. Kaya tayo lilipat ng assignment, bro. Delikado na ang lagay natin dito sa Santa Maria. Oo nga Hindi mo ba nakita yung mga kasama natin? Kanina umaga ng mga NPA? Hindi na makilala ang kanilang mga mukha dahil sa tama ng mga bala. May mahuli lang ako, Rebelde. Bakit ko ng buhay Sandali lang. Ginagabi yata kayo. Malayo ho ang pinanggalingan namin. Saan kayo galing at anong nasa loob niyan? Ito? Damputin ang mga armas at mga bagay na pakikinabangan natin. Paano isang to, Asosin? Mabuti pa siguro patignan na kita sa doktor kung ayaw magpatingin sa kampo niyo. Huwag na. Walang anuman ito. Morning. Ano ba si Parang Emil? Kung nagkasakit ka, hindi ka na makaka-attend ng party ko. Hindi pwede yun. Ang lagay ba ikaw lang kakain ng ice cream mo. Pare! Oh, may panginom mo! Ninang! Tuloy kayo, pare. Bigat mo na. Mabuti pare, napasyal ka. Dinala ko regalo yung anak ko. Aba pare,
Sa linggo pa yung parting tinalagrama ko sa'yo ah. Ay, ganun kalakas sa akin ang ilangan ko. Di ba, Igo? Kasi nga pala, pare. Si Lieutenant Zarate. Kasama ko sa San Vicente. Si pare Emil, misis niya. Si Marimelba. Kumuha kami ng beer. Sige, magkari ka. Oh, gano'n mo. Tapatin mo nga ako, pare. Hindi ako naniniwala maluluwas. Pare, at yung regalong inaanak mo. Ano ba talaga si James? Actually, pare, tama ka. Hindi lang yung regalong sinadya ko. Nag-report ako kay General Rivas tungkol sa lumalaking pransa ng mga rebelde sa San Vicente. Nangangantan na sila ng mga lupain. Nangingigil ng bus. Madalas kaya marami sa mga sundalo natin na napapatay. Papasok ka ng San Vicente. Bubutasan mo ang operasyon ng mga rebelde. Handa na ang contact natin sa kanila. At titingnan lamang natin ang pagdating mo. Delikado itong misyon ito, Emil. Mag-disguise ka ng isang ordinaryong magsasaka. Walang ID, walang cedula, o anumang identification papers. Kailangan kasi. Delikado ang gagawin natin pagsalubong sa kanila. Kapag kanya alerto militar, tagilid tayo. Hindi lamang buhay ng kapatid ko ang nakataya dito, Kasosing. Pati buhay ng anak ko. Julian, malapit ba tayo? Malapit na tayo, AK. Malapit na San Vicente. Julian, ang dami ibon, oh! Bangla! 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 Tarat nga! Tarat! Tarat! Tarat nga! Tarat! Tarat nga! Tarat! Tarat! Tarat nga! Tarat! Tarat nga! Tarat! Tarat nga! Tarat! Tarat nga! Lahat lang po ng pasahero bumaba ng maayos at tahimik dahil mag-inspection lang po kami. Ale, pwede mo bang pakisabay na lang itong pamangkin ko? Marami ko kasi akong daladalahan eh. Salamat po. Ha? Pakibos lang ko yung mga bag ninyo. Ito, damit lang dito. Oh, ba't di ka pa bumababa? Anong ginagawa mo? Mataas ang langat niya, Commander. Para siyang naigiban. Sino kaya ang taong yan? Nasa ba siya o pasesta? Hindi ba natin matitiyak ng Sosing? Kailangan maalis ang bawat sa katawan niya kanina. Titignan ko ang aking magagawa. Ka, Jessie, ang dami mong gamit.
hindi natin siya kilala. Hindi rin mukhang taga San Vicente. Anong malay natin kung anong pagkatao niya? Naintindihan ko. Ang inaalala mo, Kasus. Pero, dapat din natin isaalang-alang na siya nakatulong sa isang kasama natin. Paano kung sundalo yan? Mabuhayin ba rin natin? Kasusing, kahit kailan, huwag natin kalilimutan na hindi masamang tumulong sa kapwa. Magandang gabi, Commander Tala. Kaso, Sen, Kumusta ang lagay niya? hindi gaanong malalim ang tanga niya. Mga ilang araw lamang, makakausap na natin siya. Hindi ko alam kung ano ang buting ibubuha ng pagdadala ng tao yan dito. Kapag nagkataon, ilalagay lang niya ang bombang at sa peligro. Mas mabuti pang maiwanan na siya. Lieutenant, I want you to supervise the search for Lieutenant Matriano. Kailangan malaman natin kung ano nangyayari sa kanya. But I want this to remain a secret. Yes, sir. Magpasalamat ka't ikaw ay nakaligtas. Ilang araw kang walang malay. Ilang gabi kang nahibang. Si Kaninita ang gumagamot sa'yo. Ano ba ang pangalan mo? Taga saan ka? Hindi mo alam? Kalukuhan. Sino ka? Magsabi ka ng totoo. Wala akong matandaan. Maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong matandaan kahit ano. Saan ako naroroon? Ano ito sugat nito? Anong nangyari sa akin? Sino ako? Sino kayo? Baka kailangan pa niyang magpagaling ng husto. Iwan muna natin siya. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nito? Sangayon ako sa mungkahi ni Kaninita. Bigyan pa natin siya ng ilang araw. Sige, magpahinga ka muna. Good morning, Mrs. Matriano. Please sit down. General, gusto ko lang po sana malaman kung anong nangyari sa asawa ko. Bueno, ayon sa report mula kay Major Quintanar, hindi kasama si Emil sa mga casualties. Kung ganito, nasan ho siya? Nasan ho ang asawa ko? Ginagawa namin lahat para matyak kung ano nangyari sa kanya, Mrs. Matriano. Ilang linggo nang nakakaraan, General. Ilang beses na akong pabalik-balik. Kung saan-saan opisina kami pinagpasa-pasa. Isang bagay lang naman ang gusto kong makumpirma eh. Ang malaman ko ano talaga nangyari kay Emil. Alam kong mahirap umasa. Natatakot ako umasang buhay pa siya. Pero alang ayaw ko mawala ng pag-asa. Naintindihan ko, Mrs. Pero
wala kaming impormasyon na may bibigay sa inyo sa ngayon. Maasa rin kami sa mga report na nanggagaling sa provincial headquarters. Hindi ho ako maaaring manatiling naghihintay lang ng mga report nyo. General, kung matutulungan lang nyo ako, gusto ko makarating ng San Vicente. San Vicente? Delikado sa San Vicente. Hindi natin lubos hawak ang sitwasyon. Maaring delikado para sa isang militar, opisyal o matataas sa tao. Pero hindi sa isang katulad ko. Wala akong pakinabang sa akin mga rebelde. General, hahanapin ko lang ang asawa ko. Titingnan ko kung ano may tutulong ko, Mrs. Mitriano. Sige ho, alis na ako. Habang nagtataka ng tao ngayon dito, lalo na natin nilalagay ang seguridad natin sa peligro. Hanggang sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol sa kanya. Maaaring nagsasabi siya ng totoo kasamang susi. Wala sa maalala kahit na ano. Hindi niya alam kung sino siya. Kalokohan. May suspecha ako na ang lahat ay bahagi. Paraan ng mga militar para mabutasan ang ating operasyon. Isipin niyo ang peligro. Kapag nalaman niyan lahat tungkol sa ating kampo, maaaring makalating siya militar. Sumasangayon ako kay kasamang Soseng na mahirap natin siya pagtiwalaan at totoong malalagay tayo sa peligro kung mananatili siya rito. Pero naniniwala din ako, nagsasabi siya ng totoo. At yun ay maaaring sanhi ng pagkabagok ng kanyang ulo. Kung ganon, bakit hindi natin siya balik sa bayan? Niligtas niya ang anak ko. Tungkulin ko ngayon pangalagaan ang kaligtasan niya. Kung papayag kayo, bakit hindi muna natin hintay magliwanag ang isip niya bago natin siya pababain? May basihan ang tinura ni Kaninita. Gayunman, isang espesyalistang doktor lang ang makapagsasabi ng tunay niyang kalagayan. May espesyalista sa bayan na maaari nating konsultahin. Bakit natin susubo sa peligro ang ilang kasamahan natin nang dahil sa kanya? May operasyon tayong dapat isagawa sa bayan. Maaari nating isabay ang pagdadala sa kanya. Kung wala na tayong ibang bagay na pag-uusapan, tinatapos ko na ang pulong na ito. Ayos ang pagkakabot ng mga balak. Mabuti hindi na parang komplikasyon. Dati akong medical student. Ano mo bang lagay niya? I think he's suffering from amnesia. Kailangan ko siyang obserbahan ng mga ilang araw pa. May ilang araw lang ko kami maaaring mamalagi dito, Doc. Sakaling kailangan namin umalis, pasasabihan namin kayo. Naiintindihan ko. Tutuloy na ako yun. Salamat. Ulit-ulit namin sinuod ang lugar ng checkpoint at paligid nito. Pero wala talaga. May bakas, Lieutenant Matriano. May ilog sa may karatig nito. Maaaring... Here's something here, Lieutenant. I want to know what really happened to Emil. Yes, sir. Anong sitwasyon sa San Vicente? Ginagawa namin yung lahat para hindi lumala ang gulo. Pero marami sa bilang ng kaalala. Kung hindi sila kikilos, baka lalo na maging delikado ang sitwasyon.
nag-oorganisa na ang mga vigilantes. Sige, paskil nyo na yan. Tingnan mo ba ilang araw pa ilalagi natin dito? Hindi na magtatagal. Carita! Carita! Esay tayo. Nasusuwa ng mga vigilantes. Huwag ganun, maghanda kayo. Eros, kaya dyan! Sobrang kami ka, Brett! Magbihis ka. Aalis tayo. Right, saan tayo pupunta? Delikado dito. Bilisan mo. Sana? Dali niyo mga yan dito. Sino sila? Mga vigilantes, pakawala ng militar. Anong gagawin nila? Panoorin mo. Hindi po ako rebelde. Bawa po kayo sa amin, mga bayan. Mga rebelde po kami. Hindi po kami rebelde. Bawa po kayo sa amin. Magsasama po kami. Bakit? Wala sa usapan natin ito. Kailangan dali sila sa kampo. Para ano pa? Para iharap sa kaso. Huwag niyo po ako kababayan. Huwag niyo po ako tagawa po kayo sa amin. Alam po ako. Hindi po kami rebelde. Bawa po kayo. Mabait na tao naman po kami. Tahimik po kami mga kapalit. Hindi po kami rebelde. Ako nang para sulit tayo sa rito. Gusto mo ikaw sumunod? Hindi naman po kami masamang tao eh. Tayo na. Tayo na. Paniwala po kayo sa amin. Hindi po kami rebelde. Ilang pang kilos ang pangmasa ang kailangan natin isagawa para patuloy na linawin ang pangunahing suliraning kinakaharap ng sambayan ng Pilipino. Sa pag-igting ng pasismo, lalo na sa kanayunan, higit na malalim na pag-aaral at malawak ng pagkilos ang dapat nating maging tugon. Sa mga dayuhang hindi mangingiming gumamit ng kamay na bakal para protektahan ang interes ng mga dayuhan at paghaharing uri sa ating bayan. Bukod dito, patuloy na natitipon Meron siyang karamdaman. ang kapangyarihan Ang sa misyon. kamay ng may malalawang Pero anumang oras, maaaring bumalik sa kanyang lahat. Kailangan ba natin siya hintayin? Hindi na siguro dapat pagkatiwala ng taong yan. kailangang magbago para magbago ang Hindi tayo nagtitiwala kasama, Susi. Sinusuklian lang natin ang kabutihang nagawa niya sa anak ng isang kasama. Kailangan din natin mag-ingat. Sapagkat hindi pa malinaw sa atin ang tunay niyang pagkatao. ng armas ang mga mahihirap para tuluyan natin makamtan ang kalayaan. May palagay akong makikita ko si Emil. May ilog sa pinangyarihan encounter. At may palagay dito na doon siya tinamaan at tinangay ng agos ang kanyang katawan. Kung ganun, bakit walang... Bakit walang kahit na anong palatandaan? Hindi, paring Ray. Naniniwala pa rin akong buhay si Emil. At hahanapin ko siya. Hahanapin ko. Magaling na sugat mo. Makakilos ka na ng maayos. Salamat.
Huwag mo akong pasalamatan. Kinuha ko lang ang tungkulin ko bilang ganti sa pagtulong mo sa anak ko. Hindi kita maintindihan. Kung talagang gusto niyo akong tulungan, bakit patuloy niyong inililihim ang tunay kong pagkatao? Mistula ako sa bilanggo dito. Hindi namin alam kung sino ka. Wala kaming nakuhang anumang palatandaan nung nakuha ka namin. Hindi namin alam kung taga saan ka o kung ano man ang pagkatao mo. Ikaw lang makakasagot sa mga tanong mo. Nay! Anak mo? May asawa ka na pala. Patay na. Tinukod siya ng mga militar na minsan nasa bayan. Ayon sa mga nakakita, pinahirapan siya ng husto bago patay. Hindi na namin nakita ang bang... Ba't nila ginawa yun? Nakita mo ang mga nangyari sa San Vicente. Nakita mo kung paano sila magmalupit sa mga magsasaka. May dahilan ba para sila magmalupit at pumatay? Wala. Umaasa lang ang maliliit na magkaroon ng hustisya, kalayaan, at reforma sa lupa. Kapag natupad yan, tsaka lang matatahimik ang ating bansa at mawawala ang mga katulad namin. Pero habang iilan lamang ang nagtatamasa, patuloy kaming makikibaka. Salamat nga pala sa pagkakaligtas mo sa akin sa mga sundalo. Ako? Nailigtas kita? Saan? Sabihin mo nga sa akin? Doon sa checkpoint, hindi mo ba natatandaan? Wala akong matandaan eh. Ano nga pala pangalan mo? AK. Bakit AK? Ewan ko. Tanong mo sa nanay ko. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko matandaan. Yayayain sana kitang maglaro bukas. Kaya lang, wala ka palang pangalan. Eh, anong gusto mo itawag sa akin? Alam ko na, Kasimon! Kasimon? Maganda. Bakit Kasimon ang gusto mo itawag sa akin? Kasi sabi ng nanay ko, hindi ang pangalan ng tatay ko. Hindi ko rin siya nakita, maliit na maliit pa raw ako nung pinsista siya ng mga sundalo. Para ka matandang magsalita. Hindi. Parang revolusyonaryo. Tinatawanan mo naman ata ako eh. Hindi. Kaya lang late-late mo pa. Alam mo na yung... Ano ba yun? Revolusyonaryo! Teka, anong mali? Alam ko na nga, pati yung mga kanta ng mga revolusyonaryo eh. Gusto mo ituro ko sa'yo? Talaga? Pakinggan mo! Sige nga. Yay! Ang galing! Hindi palakpak ang sinasagot niyang pagkatapos. Ano? Sisigaw ka ng, Imperialismo! Ibagsak! Ang dami ko palang matututuhan sa'yo. Basta, lagi ka lang sasama sa akin. Halika, ngayon na tayo maglaro. Tabi na eh. Bukas na lang. Talaga, bukas ha? Bukas ha?
Bumubo. Mahirap to, Kasusi. Kabisado mo galaw namin eh. Hindi ka namin talaga kaya. Ikaw nagtuturo sa amin eh. Oh, sige. Etong bisita natin. Baka gusto ka subukan. Yan, baka gusto ka na. Nagsisi lang ito para mabanat yung mga buto mo. Ayoko. Hindi ko kaya. Hindi na kasama. Pagkang lang ng katawan to. Lapat ang paa. O, itong kaliwang kamay, dikit sa dibdib. Ang kanan, gagano. Galing mo pala, Kasimon. Turuan mo rin ako, ha? Kilala mo ba siya? Hindi ko eh. Salamat. Masyado mo siyang ini-spoil. Nasasabik siya sa isang ama. Ako naman, hindi ko alam kung bakit.
Nasasabik din ako sa pakikipaglaro sa kanya. Bababa kami ng bayan bukas para mangolekta ng buwis. Pwede kang sumama. Para ano? Baka makatulong to para magbalik sa ang lahat. Pag nakikita ko si AK, parang nababawasan na aking pananabik. Na maalala pa ang aking nakaraan. Kaso, no. Si Kaninita. Kausap yung bisita natin. Ano? Ayun, oh. Gabi na. Gusto ko na magpahinga. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Mukhang napapalapit yata ng gusto ang kalooban ni Kaninita sa bisita natin, ha, Kasoseng? Patingin nga niyang bag mo. Tingin! Tayo, bilis! Tayo! Galit! Tayo! Doon! Kaninita, pwede bang umikot tayo sa kabilang kalye? Bakit? Nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin kolektahin buwis. Meron lang ako sisingilin. Yung pautang. Tambo, sa kabilang kalye. Sino yung mga yan? Palagay ko mga bagong saltang rebelde, Beltran. Ilapit sila rito. Beltran, kung iniisip mong gawin ang ginawa mo sa pari, magkakamatayan tayo. Huwag mo akong pilitin magalit sa iyong mando. Alam kong dapat gawin sa mga yan. Kaninita! Simon! May mga hapon! Damputin niyo ang mga armas! Bilis!
Narinig kong kasi mga tinawag. Sa rebeldeng pumatay kina Beltran. Sinong Casimon sa mga yun? Yung lalaking mabigas. At mukhang determinado. Casimon. Salamat sa pagliligtas mo at pagmamalasakit sa mga kasama. Isa liligtas niya ang buhay ko. Ang hindi malinaw sa akin. Kung bakit. At paano. Papasalamat din ako. Hinahangaan ko ang tapang at katapatan mo. Kung matatanggap mo ang aming prinsipyo sa paninindigan namin, ibig kong maging bahagi ka ng pangkat. Marami pa akong dapat matutunan. Magagabayan ka namin sa pag-aaral. Handa akong matuto. Kasim. Kaysa ka na namin, Kasim. Mula ngayon, gusto kong pamunuan mo ang isang maliit na pangkat para sa opensibang isasagawa natin laban sa mga kaaway. Seryoso ka ba talagang pag-aralan ng mga yan? Ayoko maging mahusay lang sa paghahawak ng armas. Gusto kong matutunan ang mga prinsipyo yung pinaglalaban niyo. Maging siyang tunay na kasama. Hindi mahirap maintindihan kung bakit kami naririto. Kahit sino may mata, nakikitang marami ang naghihirap habang iilan lang ang nagtatamasa. Sapat na banda hilay na para humawak ng baril. Hindi na maaaring baguhin ang kalagayan nang walang sinasakripisyong buhay. Masarap pakinggan. Pero hindi yan ang nangyayari sa totoong buhay. Kung ikaw ay nakikinabang sa pag-aari ng malawak na lupain, isusuko na ba ito ng ganun-ganun lang? Bakit hindi? Kung ang kapalit nito ay katahimikan. Pagunlad para sa lahat. Kung ganyan sana ang katwiran ng mga may-ari ng malalaking lupain sa Pilipinas, wala sanang anak ng magsasaka na hindi nakakapag-aral. Wala sanang taong namamatay dahil walang maipangbiling gamot. Wala sanang naaagawan ng saka o taong napipilitang tumira sa karton o tagpi-tagping yero. Wala sana kami dito. Malayo sa pamilya at mahal sa buhay. Nay! 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 Casimon! Di mo, ako ang gumawa niyan. Kinuhit ko yan. May mga bata, may naglalaro, may nag-aaral, at meron namamasyal. Kasama ang nanay at tatay. Siguro ang sarap ng Casimon, ano? Gusto mo bang mamasyal tayo, anak? Talaga, Nay? Kaya lang, sabi ninyo, hindi pa tapos ang revolution. Kailan po ba matatapos yun? Malapit na, anak. Malapit na. Sabi nito, isinakay ang aking anak. Mag-aanim na buwan na siyang nawawala. Marami na kaming napuntahan, ngunit hindi namin siya makita. Mrs. Matriano, kakausapin daw po kayo ng sister.
Mrs., natanggap na ho namin ang request ninyo para imbestigahan ang kaso ng asawa ninyo. Pero, sad to say, maliit lang ho kasi ang resources ng opisina nito eh. At ang hinahawakan namin mga human rights cases hanggat maaari, gaya lang ng mga nasa non-government agencies. Ano ibig sabihin, sister? Kinalulungkot ko ho, Mrs. Matriano. Pero hindi talaga kami tumatanggap ng mga kaso ng sundalo. Bakit ho hindi? Yan ho ang patakaran ng opisina nito eh. Bakit ho ganun, sister? Bakit kapag aktivista o rebelde ang nawawala? Sila napapatay. Pumikilos kayo. Bakit kapag militar? Hindi. Wala ba karapatang pagtao ang mga militar? Mrs. Matriano. Nakikipaglaban din sila, sister. Pinahihirapan. Pinapatay. Ipinapain din nila ang buhay nila. Nakamag-anak na silang nahihirapan ng loob. Asawang nabubiyuda. Mga anak na hulila. Tao rin ang mga sundalo, sister. Tao din sila! Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Nandiyan ho ba si Hepe? Andyan. Sino po ba sila? Ako si Casimon. Baba! Tara! Mga kasama, si Ka Josie. Tama! Siguro itong Tasyo. At bakit ang galing wala pa tayong report tungkol sa kanya? Wala na nating intelligence file natin. Ang pangalan niya, sir. Maaaring galing sa Cebu ngayon. Well, don't waste your time speculating. Move off your butts! Kailangan natin ng report tungkol sa kanya. Ano na lang nangyayari sa mga tauhan natin? Nagiging shooting dust tayo ng mga rebelde? Ayusin niya at ipaalam sa lahat na magbibigay tayo ng incentive ng 10,000 piso sa sinong makakahuli o makapagtuturo sa kasinungan. Masyadong nahuhulog ang loob ng anak ko sa'yo. Bakit ayaw mo? Nag-aalala lang ako. Ayokong masaktan siya kung sakaling... Sakaling ano? Hindi sigurado ang buhay natin. May presyong ulo mo. At sunod-sunod ang operasyon ng mga militar para mahuli ka. Nakahanda ako. Saan naman mangyayari? Nag-aalala ako sa anak ko. Ako? Hindi mo naalala?
Simon, checkpoint. Kananita, mga hapon. Diretso mo. Anong nangyari? Sir Bilangga, ayun o! Charlie Base. This is Delta Bravo. Rebels led by Lieutenant Matriano. Headed.
Boss, I want you to get Lieutenant Matriano alias Casinon at all cost. I'm imposing a kill order and a 50,000 peso incentive for his head. Sir, with your permission, I will try to get him alive. Because I believe he's still a military man. Thank you. You're wrong. He is an ex-army man. An AWOL. And now he's a rebel. And I'm ordering you to get him dead or alive. Is that clear? Yes, sir. Anday, ano nangyari? Tama ka, Kasosing. Sundalo nga si Casimon. Anong prueba pa ang ating kailangan? Para patunayan hindi siya dapat pagkatiwalaan. Nakita natin kung paano siya magsikap na unawain at pag-aralan ang kondisyong binabaka natin. Nakita natin kung paano siya mamuno ng operasyon. Paano natin pagdududahan ang katapatan niya. Bukod doon, naniniwala ako, sa tinamo niyang kapansanan, talagang wala na sa isipan niya ang pagiging isang militar. At isa pa, pinakikinambangan natin siya at ang kanyang kakayahan. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit natin kailangang baguhin ang lahat. Kailangan lang nating pag-ibayuhin ang pag-iingat. Gusto kong manatiling lihim mo lahat. Gayunman, mag-iingat pa rin tayo. Manmanan ang bawat kilos ni Casimon. Basa lang muna maigi. Kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mag-aatin rin lumapit sa akin. Mga hapon, kumarating! Ano kayo? Na-discover na nila ang karamihan sa ating mga safe houses. Marami tayong kasamahang nahuli. Gipit na ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan pag-isipan nating mabuti ang gagawin nating mga operasyon. Mga kasama, iminumungkay kung mag-imbestiga tayo. Kung natatandaan nyo, sa ulat ng ilang rehiyon, nagdanas din sila ng pasamantalang panlulupaypay kagaya nito. Isinisisinlo sa militar ang lahat
Ngayon na magsagwa sila ng pagsisiyasat, ano ang kanilang natuklasan? Mga kasama rin nila sumubo tayo sa kanilang operasyon. Mabigat ang paratang mo niyan, Kasosay. Hindi kaya lahat kami pinagbibintangan mong taksil sa kilusan? Sinasabi ko'y posibleng may kasama tayong ahas. Mahirap magbitiw ng haka-haka, Kasosing. Kung may ibig kang tukuyin, tukuyin mo ng maliwanag. Pero, habang wala ka pang batayan sa iyong hinala, mabuti pang kalimutan na natin ang ganitong usapan. May matibay ka bang batayan? Sa bintang mo, Kasusin. Hindi pa ba sapat na batayan ang pagkakahuli sa mga kasama para patunayan na may umaahas sa ating operasyon? Kailan nagsimula ang gulong ito? Sa pulang kupkupin natin ang isang tao. Ako ba ang tinutukoy mo, Kasoseng? Kung ikaw ang nasaktan, ikaw marahil ang may sugat. Magkasundo kayo. Hindi na kayo nahiya? Tayo naglalaban? I-reserva ninyo ang galing nyo sa militar. Yan ang nais kong gawin ninyo. Sa susunod nating operasyon, ikaw kasi mo na mamumuno. Ayun na sila. Lela. May mission ka sa San Vicente. Hindi ko malaman kung paano ka napasama sa pangkat ni Commander Tala. Hindi ka rebelde, parang Emil. Isa kang militar. At ang tungkulin natin, sugpuin ang mga rebelde at ipagtanggol ang bayan. Hindi Emil ang pangalan ko. Casimon. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. At hindi rin ako militar. Kayo ang mga militar. Kayo ang kaaway ng bayan. Kayo ang umaabuso. Ginagamit para takutin at apihin ang mga maliliit. Kahit kailan. Hindi ako maaaring gawing kampon at kaaway ng bayan. Kamusta na siya? Wala siyang kilala. At wala rin siyang natatandaan. Basta't ang alam niya, isa siyang tunay na rebelde. Diyos ko, kawawa naman si Emil. Pare! Daddy! Daddy! Emil! Huwag! Emil! Daddy! Daddy! Emil! Kung saan-saan ka namin hinanap. Araw-araw hinihintay namin ang pagbabalik mo. Ano ba talaga nangyari sa'yo, Emil? Daddy, umuwi na tayo. Wala akong kalaro sa bahay. Ang lungkot-lungkot pag wala ka. Ang mami naman,
Walang kasama. Nasaan ka ba? Bakit ka hindi umuwi agad? Hindi mo na ba kayo mahal, Daddy? Miko, Melba. Ayaw niyo makinig nun. Tingnan niyo ang nangyari. Nahuli siya. Lahat tayo nalagay sa peligro. Ang mahalaga ay wala siyang ganong nalaman sa ating operasyon. Samantalang, pinakinabangan natin siya sa maikling panahong inilagay niya rito. Yun lang ba ang mahalaga, Commander? Ang maggamit natin siya at pagkatapos wala na? Kinupkup natin siya dahil kailangan niya ang ating tulong. Nagawa na natin ang obligasyon natin sa kanya. Paano mga tinuro natin? Paano mga paniniwalang pinanghahawakan natin na siya ring nagmulat sa kanya? Wala na bang halaga ang mga yon? Pero dating sundalo si Casimon. Kasama natin ang Casimon kilala ko. Walang pinag-iba sa bawat isa sa atin. Dating estudyante, dating pare, dating magsasaka, dating lider obrero. Ang bawat isa sa atin ay may buhay na pinagmulan at tinalikuran. Hindi tayo pinanganak na may isip na sa bayan. Sino sa atin ang ipinanganak na may hawak ng light? Hindi tayo pinanganak na revolusyonaryo. Ang bawat isa sa atin ay kailangan munang mamulat. Gaya ni Casimon. Ano man ang kanya naging paniniwala, marami na niyang beses ipinakita na kasama natin siya. Kailangan natin siya iligtas ngayon. Sinong gusto sumama? Para tumulong sa pagliligtas kay Casimon. Sino? Ako! Tutulong ako kay Casimon. Sasama ako. Ako rin! Kasama rin ako. Ako rin. Pati ako. Sasama rin ako. Ako rin! Sinasangayunan ng pulong na ito ang inyong pasya. Kailangan humarap ka sa General Headquarters para sagutin ang mga kasong laban sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nasagot mo na maayos ang lahat, maaari ka nang bumalik sa serbisyo. Hindi ko pa alam kung kaya pa mag-uniforme at humawak ng armas pagkatapos ng mga nangyari. Kung ang inaalala mo ang mga kaso mo, huwag mo masyadong problemahin yan. Dahil may diferensya ka nun na magawa mo yan. Hindi lang iniisip ko. Paano pa ako makakahawak ng baril? Sa tuwing kakalabitin ko ang gatilyo, mukha ng karaniwang magsasaka ang naglalaro sa isip ko. Ayoko na maging kasangkapan laban sa maliliit na tao. Na-brainwash ka na nga ng mga rebelde. Hindi. Noon pa man, bago mo pa ako ipadala sa San Vicente, paulit-ulit kong tinatanong sa akin sarili. Bakit ganon? Bakit parang hindi nababawasan ang kalaban? Bakit kahit gaano karaming bala, ang ubusin natin? Patuloy sila sa pagdami. Dahil maraming katulad mo ang napapaniwala nila. Mali. Dahil hindi armas at bala ang dapat nating iharap sa kanila. Hindi bala ang sagot sa gutom. Hindi baril.
ang solusyon sa paghihirap. Talagang malala na nga pala ang sakit mo, paring Emil. Nakita kong tinututulan nila. Naintindihan ko ang pinaglalaban nila. Bakit hanggang ngayon? Hindi nyo alam kung bakit nangyayari sa atin ang ganito. Kailangan siguro nating maranasan ang buhay ng ibang tao para maliwanagan ang kalagayan nila. Rebelde at komunista ang sinasabi mo mga tao. May mga dahilan sila kung bakit sila nagkaganon. Hindi komunismo ang problema. Walang pinapanganak na rebelde. Pero maraming pinapanganak na mahihirap. Lumalaki silang walang pagkakataong bumuti ang buhay sa sistemang ito. Totoo hindi bala ang sagot sa gutom. Pero gumagamit din ng bala at barel. Ang mga rebelde niyan. Ilang sa mga tawan natin na napapatay nang dahil sa operation ninyo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang alam ko, may mission tayong dapat gampanan. Iba ang kampo natin sa kanila. Pero pare-pareho tayo nakikipaglaban para sa mga kapwa natin Pilipino. Bakit tayo nagpapatayan? Kahit minsan, naitanong mo na ba sa sarili mo? Para kanino ka nakikipaglaban? Talaga ba nakikipaglaban tayo? Para sa bayan? O para sa interes ng ilan? Hindi ka na pala dapat dalhin sa General Headquarters. Kundi dapat manatili ka rito sa ospital. Talaga bang ganito nagsasabing totoo? Kundi pinaparatang ang komunista, itinuturing na sila. Stop giving me that, Emil! You can be court-martialed for all your crimes. At para sabihin ko sa iyo, maraming mga kasamahan natin ang hindi naniniwala may sakit ka. Nagawa-gawa mo lamang ito para malusutan mo ang mga kaso mo. Hindi yan totoo. Patunayan mo! Makipagtulungan ka sa amin. Alam mong lahat ang pasikot-sikot sa kampo ng mga rebelde. Sabihin mo sa akin kung saan sila at kung paano sila mapapasok. Nariyan na sila! Wag! Si Casimon lang ang kailangan namin. Wala nang iba pang madadamay kung hindi kayo kikilos sa masama. Tayo na, Casimon. Disarman sila! Dali! Huwag ka sumama sa kanila! Emil! Ano gagawin niyo sa asawa ko? Emil, huwag ka sumama! Emil! Iligtas niyo si Emil, paring Ray. May sakit siya. Hindi niya gagawin yung kung alam niyang... Kung wala siyang sakit. Kusa siya sumama sa mga rebelde. Hindi natin natitya kung anong iniisip niya ngayon. Pero kayo nagpadala sa kanya sa San Vicente. Kayo ang nagbigay ng misyon. Maating niyo bang pabayaan ang
hirapan yung sundalo? Sa mga salita sa akin ni Paring Emil, mukhang tinalikuran na niya ang pagiging militar. Isa ng rebelde ang asawa mo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Please, paring Ray. Kailangan mabawi natin si Emil sa kamay ng mga rebelde. Please. Kasiman! Kasiman! Hindi kasi mo ng pangalan ko, AK. Ako si Emil. Isa ako sundalo. Sundalo ka? Sundalo ang pumatay sa tatay ko. Sana hindi ka na bumalik dito. Galit ako sa mga sundalo! Galit ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Nagkamali ba kami sa pagliligtas sa'yo? O dapat pinabayaan ka na lang namin? Kung sa bagay hindi kita masisisi, may mga mahal ka sa buhay na dapat mong balikan. Malaya kang makakaalis sa kampong ito. Nasa sayo ang desisyon. Pero kung bumalik ka sa serbisyo, iwasan mo magkakrus ang landas natin. Dahil hindi ako mangingin patay. Walang mangyayari sa ganitong buhay. Magpapatayan lang tayo. Hanggang sa magkaubusan. Hindi pa tayo nakatitiyak. Kung anong klaseng buhay ang papalit natin dito. Natitiyak ko kung anong gusto namin. Kalayaan, lupa para sa lahat, pagkain, hustisya. Nagsisisi ako at ipinain namin ang buhay ng maraming kasama para sa'yo. Nagbalik na palang pagkatao mo. Bumalik na ang pag-iisip ko. Pero hindi nangangahulugan. Natuluyan akong bumalik. Sa dati kong paniniwala. Anong ibig mong sabihin? Iwanan namin ang aming mga armas at sumuko sa sinasabi mong bagong gobyerno? Hindi pagsuko, kundi pakikipag-usap. Nababaliw ka. Kung iniisip mong pakikinggan nila kami. Handa akong tumulong. Ano ang magagawa mo? Hindi ikaw ang nagpapasya. Hindi ikaw ang may hawak ng hustisya. Anong magagawa ng isang ordinaryong sundalong tulad mo? Hindi mo mababago ang sistema dahil sa mabuti mong intensyon. Hindi sapat ang sinseridad. Walang halaga ang salita at pangako. Sundalo ka. Hindi mo nga kami maintindihan. Isipin niyo mga anak niyo. Anong kinabukasan na naghihintay sa kanila rito? Dito sa bundok. Kaya kami namundok, kaya kami nakibaka, ay para sa kinabukasan ng aming mga anak.
Bakit kailangan pagdudahan ng hakbang ng bawat isa? Namatay na ba ang tiwala natin sa ating kapwa Pilipino? Tama na! Ikaw sisira sa aming pangkat. Bago mangyari yan, bubutasin ko ng bala katawan mo. Kasosay! Wala na kang alam!
Ikaw na ang bahala kay AK. Ano man paraan ang piliin natin, isa lang ang dahilan nito. Gusto natin ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Nay!